5 araw na lamang ang natitira bago magbanggaan sa Japan ang dalawang dating world champions na sina John Riel, Cuadro Alas Casimero at Luis Pantera Neri. Habang papalapit ang inaabangang sagupaan, lalong umiinit ang diskusyon sa mundo ng boxing. At ngayon, hindi lamang ang laban ang pinag-uusapan, kundi maging ang mga matitinding pahayag ng ilang kilalang boxing analysts. Sa pinakahuling episode ng Sparring Session, naging diretsahan at walang prenong ibinahagi ng mga respetadong boxing analysts na sina JM Siasat at Attorney Ed Tolentino ang kanilang pananaw tungkol sa nalalapit na laban. Bagamat pareho nilang inaming nais nilang magtagumpay ang pambato ng Pilipinas, subalit iba raw ang sinasabi ng kanilang pagsusuri. Ayon kay Attorney Ed Tolentino, Pilipino man ang kanyang puso, iba raw ang ipinapakita ng kanyang isip. Gusto raw niyang manalo si Casimero, ngunit sa kanyang pagsusuri bilang boxing analyst, mas nakikita niyang may malaking bentahe si Luis Neri sa laban na ito. Mas naging matapang naman ang naging pahayag ni JM Siasat. Sa kanyang pananaw, may posibilidad umanong hindi lamang matalo si Casimero, kundi mapatumba pa ito. Ngunit nilinaw rin niya na may isang senaryong maaaring magpabago sa takbo ng laban. Kung mauhuli umano ni Casimero si Neri sa mga unang rounds, posibleng magkaroon ng pagkakataon ang dating 3-division world champion na makuha ang panalo. Subalit kapag tumagal raw ang laban lampas sa mga unang rounds, doon na raw magsisimulang maging delikado ang sitwasyon para sa Filipino fighter. Ayon kay Siasat, isa sa mga pinakamalaking tanong ay kung sapat pa ba ang stamina ni Casimero upang makipagsabayan sa isang agresibo at mapanganib na kalaban tulad ni Neri. Ngunit hindi roon nagtapos ang usapan, lalong uminit ang talakayan nang mapunta ang diskusyon sa kasalukuyang training team ni Casimero. Binanatan din ni Siasat ang kapatid at trainer ni Casimero na si Jason matapos nitong tawaging Kengkoy, Kamote at below sea level na coach dahil wala raw itong kaplano-plano at hindi raw nito alam ang mga pinanggagawa. Ayon sa analyst, malaki raw ang pagkakaiba ng kasalukuyang setup ni Casimero kumpara noong panahon na nasa rurok siya ng kanyang karera. Binalikan niya ang mga panahong kasama ni Casimero sina Coach Nonoy Neri at conditioning expert na si Memo Heredia, ang mga taong naging bahagi ng ilan sa pinakamalalaking tagumpay ng Filipino champion. Para kay Siasat, hindi na raw basta simpleng talento lamang ang usapan. Sa edad na 37, mas mahalaga na raw ang tamang sistema, tamang paghahanda at tamang gabay. Ngunit habang tumitindi ang mga kritisismo, may isang taong agad na tumindig para depensahan ang kampo ng dating world champion, at iyon ay si Kuyang Joseph. Sa isang emosyonal na pahayag, mariin niyang kinuwestiyon kung bakit si Jason Casimero lamang umano ang laging pinupuntirya. Ayon sa kanya, maraming boksingero ang dumaraan sa iba't ibang pagsubok ngunit hindi nakatatanggap ng parehong antas ng pambabatikos. Para kay Kuyang Joseph, imbes na moral support ang matanggap ng isang Pilipinong lumalaban sa ibang bansa, tila puro pagdududa at negatibong komento pa ang naririnig nito mula sa kapwa Pilipino. At dito naging mas personal ang kanyang mensahe. Aniya, ilang taon nilang isinakripisyo ang kanilang oras at buhay para sa pangarap na ito. Kaya para sa kanya, hindi makatarungan na basta na lamang maliitin ang kanilang kakayahan nang hindi nalalaman ng tunay na sakripisyong kanilang pinagdaanan. At kung mayroon mang isang bagay na gusto niyang patunayan sa bashers, iyon ay ang posibilidad na muling gulantangin ni Casimero ang lahat. Sa kanyang pananaw, kapag nagtagumpay si Casimero sa Japan, marami raw sa mga kritiko nito ang mapipilitang balikan ang kanilang mga naging pahayag. At ngayon, habang patuloy ang mainit na palitan ng opinyon, isang tanong ang bumabalot sa buong boxing community. Tama nga ba ang pagsusuri ng mga eksperto o muli na namang patatahimikin ni Casimero ang kanyang mga kritiko?